Sa mga naghahanap nga mga lodi ng bagong power bank, eto, may bagong power bank nga pala si Auto Project Philippines, si Thunder Black 200 watts series. Eto, ang maganda nito mga bossing ay pwede sa lahat ng mga device, pwede sa cellphone, pwede sa tablet, pwede sa speaker, at syempre pwede sa laptop. Ayan, so series siya. Buksan natin. Iyon, talagang pinalakas na ngayon yung mga power bank ni Auto Project. Meron siyang cable dito na pares sa Type C. Kasi nga, malakas na yung kanyang output. Nandito yung kanyang user manual. So, yun lang yung laman sa loob ng box niya. Ito na mga lodi. Marami nagre-request nito. So, ito. Granted na. So, salamat nga pala sa Auto Project Philippines kasi pinagbigyan niya yung hiling ng mga subscriber natin na i-review yung bagong power bank niya. At ang matindi nito, naka-lithium iron phosphate. Galing, diba? So, ayan mga lodi, hindi nawawala yung kanyang astig na hawakan. Para kung bitbitin natin anywhere, pwedeng-pwede lang. Then, kung napapansin nyo, para siyang dalawang box na pinagsaklob. Yan o, naka-retract siya. Pero hindi siya maibabalik. So, para siyang ganon. Tapos meron siyang display dito. So ito yung kanyang power on. Subukan natin. So yan yung kanyang display mga lodi. Napakalinaw. So makikita dyan yung kanyang state of charge ng battery 100%. Then yung kanyang input power in watts 3 digits. Kasi nga supported siya ng 140 watts hanggang 150 watts na charging input. Then makikita yung kanyang output power dito. 3 digits din kasi nga supported siya hanggang 140 watts na output. Then yung kanyang remaining time kung ginagamit natin, kagaya niyan 99 hours kasi nga hindi natin ginagamit. Then kapag nagsaksak na tayo kahit ano dyan, makikita natin yung time remaining ng charging and discharging. So dito hours and minutes. Astig, diba? Colored pa. Then dito naman sa kanyang baba ay para sa kanyang input outputs. Dito yung kanyang solar input. Supported siya ng 20 hanggang 60 volt DC. So mataas mga lodi. Itaas yung kanyang range ng solar input. Hindi na kayo mahirapan dyan. Right, tapos dito na sa baba ay para sa kanyang 12 volt output equivalent of 120 watts. Then meron siyang dalawang Type C outputs dito. Pero napakalakas nito mga lodi kasi supported siya ng power delivery. Dito sa taas ay kaya niya maglabas ng 140 watts maximum. So kaya niya magbigay ng 5 volt, 9 volt, 12 volt, 15 volts, 20 volts hanggang 28 volts DC. Ayan, so pwede nating i-charge tong power bank gamit dito. Supported siya ng power delivery. In and out. So kaya niya magpasok ng 140 watts and maglabas ng 140 watts. So dito natin siya pwede i-charge or dito. And meron pa siyang USB-C output na isa. Alright, so ito naman ay 22.5 watts naman yung kanyang output. So separate sila, hindi sila maghahati. Hindi sila mag-aagawan. Alright, tapos meron pa siyang USB-A na supported ng fast charging up to 18 watts out. So dalawa yan guys, hindi sila maghahati. Tige 18 watts. Then dito sa kanyang baba yung kanyang power button, ang laki. You know, long press natin para matay din. Long press natin for 3 seconds para power on. Then meron siyang ilaw mga lodi ito. So para ma-access natin yung kanyang ilaw, nandito sa kanyang taas. Siya nga pala guys, may dalawang level ito. Level 1, yan. So may level 2 pa. Yun para mas malakas. So tamang tama to para sa mga mahilig mag-camping, mag-riding. Ayan, mahilig mag-date sa gilid ng dagat, sa gilid ng ilog. Yan, sabay bembang. Wow! Low, high, and strobe. SOS and strobe. So para sa mga interested na bumili ng bagong astig na power bank ni Auto Project Philippines, nasa description box yung kanyang link or nandito sa ating screen. Ayan.
So para sa mga interested, nandito po sa Auto Project Philippines. Yan, ang presyo po niya ay nasa 4,263. So subukan natin i-charge yung power bank at camera natin at yung mga cellphone natin dito. So Thunder Black to Thunder Black. Tingnan natin kung sino yung may charge sa kanila. Try natin muna itong Thunder Black na power bank. Malakas din to eh. Tagal ko na itong ginagamit. So yan, dito. Dominant ito kasi ito yung mas malakas. On charging na siya ngayon. Then subukan natin sa ibang device. Charge pa natin tong cellphone natin na isa. Sa 18 watts. Okay, so yan siya mga lodi. Nag-charge siya. Then yung ating camera, charge din natin. Wala tayong laptop kaya wala tayong may sasaksak dito sa itaas. So ayan, nag-charge na siya, umiilaw na. Okay, so yan, nag-evaluate lahat-lahat, pinag-add niya lahat-lahat yan. Siyempre, hindi matatapos tong video natin nang hindi natin nabubuksan at nakikita yung kanyang loob. So, dito pala matatanggal din sa kanyang tuktok. Paano ba ito namamatay kapag sinasara? Meron siyang sensor sa taas. May magnetic sensor siya na kapag pinababa natin ganon, namamatay. Susubukan natin nga. Meron siyang magnetic switch dito. Ayun o. So ayan guys, yung kanyang battery pack. 12 volt, lithium iron phosphate, 15 EH, equivalent of 192 watt hours. Then dito yung kanyang BMS at yung kanyang, malamang kung hindi ako nagkakamali, ito yung kanyang MPPT kasi meron siyang built-in MPPT. Ng range ay hanggang 60 volts, 20 to 60 volts. So kanina sinubukan ko siyang chinarge gamit ang foldable panel ko dito pero hindi siya nag-charge. Kasi nga, ang range niya ay 20 to 60 volts. So, ang support niyang panel dito mga lodi ay 200 watts na 24 volt yung kanyang output. Pero mas maganda 300 to 400 to 500 watts. Diba? So, kayang-kaya niyan kasi malaki yung kanyang battery. Then, yung ginamit na battery dito ay eto mga lodi. 32-140. Ayan. So, 3.2 volts and 15 AH. So, apat yung ginamit, equivalent of 12 volt. So, yun yung kanyang sensor para sa kanyang temperature. Galing, nandito na yung kanyang MPPT. So, ayan mga lodi yung ginamit na battery dito. Hindi na natin tatanggalin sa kanyang casing kasi napakaganda oh. May casing siya. Hindi siya nilagay sa shrink tube tapos pinainit tapos ganun na. Eto talaga meron siyang casing talaga. Ganda. Hindi na natin tatanggalin para hindi masira. So ito yung ginamit na battery dito. 32140 battery is a cylindrical LiFePO4 lithium iron phosphate. So 3.2 nominal 15 EH. So legit siya guys. 15,000 mAh yung isang battery niya. So apat equivalent of 12 volt. Right. So nandito yung kanyang ilaw. Then, eto naman yung kanyang front panel at display. So, tinanggal ko na siya mga lodi. So, yan. Andito yung kanyang DC-DC converter from 12 volt to 28 volt. Tapos, nandito naman yung kanyang mga buck converter to step down. Ito yung kanyang heatsink para sa kanyang buck converter. Kaya ito, masasabi ko siguro ito talaga yung kanyang MPPT. Meron na siyang built-in MPPT. Pindutan na dalawa, light up power, display. So yan mga lodi, first na capacity test natin sa kanya. 100% yung battery charge niya. And ang setting ko dito ay 6 ampere. So ano natin? Bale 76 watts.
So yan mga bossing, tapos na yung capacity test natin. Hindi ko na namalayan. So yan yung natitirang laman sa battery. 0% na siya. Right. Oh, meron pang output. So natural lang yan kasi nga magdamag na siyang... Oh yun, namatay na ulit. Alright, so yan yung nakuha natin. 15 AH. Equivalent of 186. Malamang ay may natitira pang 10% sa battery. Kung isagad natin yan na yung battery lang talaga i-test natin, papalo siya ng 192 watt hours. At least nakakuha tayo ng sakto talaga ng 15 AH. At hindi naman niya talagang i-drain yan eh. Magtitira siya ng 10% sa battery. Kasi pag inon natin, gagana pa siya. So may natitira pang 10% sa battery. Sulit na sulit. So yan, para sa mga naghahanap ng pangmalakasan na power bank, eto na guys, si Thunder Black. 200 watts. LiPo4 po yung kanyang battery. And para sa mga interested, nasa description box po yung link or nandito mismo sa screen. Right. Under Auto Project Philippines. Laki. Pangmalakasan mga lodi.